Tim Cohn, Gilas ay friendlies versus European teams sa build-up para sa Olympic qualifiers. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito kaya kung bago ka pa lang sa aking channel baka pwede ipakipindot subscribe button pati na notification bell para palagi ka updated sa mga susunod ko video. Salamat po. Ang bagong hitsura ng Gilas Pilipinas ay nagkaroon ng matagumpay na pagtakbo sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, ngunit may mahabang paghihintay bago muling-muling kumilos ang pambansang koponan. Ang mga tawag sa pambansang koponan ay babalik sa kani-kanilang mga koponan sa PBA at mga liga sa ibang bansa bago sila muling magsama-sama para maghanda bago ang Hulyo, habang ang Gilas ay naglalaban para sa Olympic spot sa pamamagitan ng 2024 na FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sa palagay ko ay walang isang tao sa aming koponan na hindi umaasa sa Hunyo upang may magawa muli ang bagay na ito, sabi ni Cohn pagkatapos ng kanyang mga ward na tapusin ang kanilang unang gawain sa bagong panahon ng Gilas ng madali. Masaya silang lahat. At bakit hindi sila magkakaroon ng magandang oras? Mula nang permanenteng pumalit si Cohn bilang head coach ng squad, maganda na ang nangyayari sa Gilas. Matapos ang makasaysayang medal run noong 2022 Asian Games, pinangunahan din ni Cohn ang Pilipinas sa dalawang sunod na panalo sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa dalawang larong iyon, kapansin-pansing pagbabago ang nakita para sa pambansang koponan kumpara sa pagpapakita nito sa FIBA World Cup 2023. Sa pandaigdigang kompetisyon, ang Gilas ay nag-average lamang ng 16.0 assists kada laro bilang isang koponan. Bagamat ang dalawang laro ay hindi sapat na barometro para sa pagbabago, ang Nationals ay nakapagtala ng napakalaking pamantayan na 31.5 assists bawat laro sa pagkakataong ito. Best performers ng Gilas. Si Justin Brownlee ay isa sa pinakamalaking ahente ng pagbabago sa kampo ng Gilas, na may average na 21.0 points, 10.0 rebounds at 6.0 assists kada laro sa kanyang unang laro pabalik mula sa voluntaryong 3 buwang suspension. Si Kai Sotto, na halos hindi makahawak ng sarili sa World Cup, ay dahan-dahan ding namumulaklak sa ilalim ni Cohn na may double-double average na 15.5 points at 12.5 rebounds na may 2.5 blocks na tugma sa unang window. Naging instrumento rin para kay Cohn ang pagdagdag ng bagong dating na si Kevin Kiambao dahil ipinakita niya ang kanyang galing sa international stage na may 12.5 points at 4.5 rebounds sa isang gabi. Gayunpaman, sa kabila ng kamanghamanghang pagganap ng kanyang mga manlalaro, inamin ni Cohn na hindi pa rin sapat ang dalawang laro para ipakita kung ano ang ganap na kakayahan ng bagong squad lalo na sa mga taong tulad ni Junmar Fajardo at AJ Edo. Sisimula ng World No. 38 Philippines ang OQT campaign nito laban sa Homebet Latvia, na nagtapos bilang ikalimang pinakamahusay na koponan sa 2023 FIBA World Cup, sa 3 ng Hulyo sa Arena Riga. Hindi magiging madali ang trabaho para sa Gilas dahil makakaharap nito ang Georgia sa susunod na araw sa 4 ng Hulyo. Pangalawang window ng Asia Cup, malalim man ang kanilang pagtakbo sa FIBA OQT, sisimula ng Gilas Pilipinas ang paghahanda para sa ikalawang window ng FIBA Asia Cup qualifiers na nakatakda sa Nobyembre. Doon, haharapin ng Gilas ang kapwa FIBA World Cup competitor na New Zealand at may isa pang laban sa Hong Kong. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.